masyado kabahan. Ito lang nakapag-usapan. Yung itatanong niya, sasagot. Iba yung nagsasalita. Kung namin yung nagsasalita. Hindi na masyado. Anin ho. Ano na? Elaborate. Okay. Sige, iintindihin natin. Ay, sige. Ano pala? Si Pastor William Kung ang tanong ay categorical. Si Brother Dylan pala. Sige po, Pastor. Nag-excuse. Wala. Sasagutin natin ang kategory. Yung ano pala? Kanina, sinabi ko. Kanina ko. Wala tayo masyadong oras. Pastor, Direct naman na. kaya nag-ano lang, umihilig naman ako eh. 9 minutes. Umihilig naman ako. Tama naman si brother. Pagbagal kasi siya. Pastor, ito naman ang sagot. Tama naman. Hindi mo lang iitan. nagtatanong eh. Hindi mo tayo iitan tayo. Yan talaga. Umukmahalo tayo. Nakasa namin yung tabak natin. So, parang umisin tayo ng tabak. Ngayon, tanong ko categorical. Sa mga tanong ba, tulad ni Pastor Bart, tulad ko, ang sinasagot mo ba ay logic? Pastor, hindi po logic lang. Ang Bible po nagtuturo ng common sense at logic. Kasi may nilagay sa logic. Pastor, ang ibig ko sabihin logic, common sense. Kahit reading between the lines, maunawaan mo. That's, pwede ko po sabihin, revelation. So, logic sila. Pwede po. Okay, so, i-clarify ko lang. Philosophy is a logic. Logic is art and science, correct reasoning. Dapat doon talaga sa correct reasoning. Huwag doon sa philosophical reasoning. Pastor, sige po. Ano pong tanong natin? Kasi logic ang sinasabi, gumamit ka ng logic. Logical ba ang pinili sa amin? Answer sa question. So basically, logical, biblical logical. Biblical na. Kasi, Pag biblical, magpapagin ang logic. Kasi philosophy yun. so, gusto ko sabihin ko, ang Bible, may right logic. Hindi siya magulo. Tama. So yun po ang sinasagot ko. Di ba po ngayon logic? Hindi nga po, Pastor. Correct reasoning. Art Sense. and science of correct reasoning. Nakikinig kami. Tama po. Binabalansin namin kung nakabase sa correct reasoning. Ang answer mo. Tama. So yun lang. Wala. May tanong mo ba? May tanong mo pag biblical ang question, biblical ang answer. Sense po, pagka logical ang answer, logic ang question, logical ang sagot, logical ang sagot. Meron pang isang tanong. Sabi sa Biblia, there is no other God except the Lord. Amen. Ang sabi niya na yung si Kristo ay Lord. Ngayon, anong klase na pagkaloob si Kristo sa pagkaloob ng Ama? Sagutin ko muna diretso. Yung pagka-Lord po ni Cristo, binigay ng Ama. Acts chapter 2, verse 36. Ginawang Panginoon at Kristo. Hindi si Kristo Panginoon, ginawa. Hindi siya Kristo, ginawa siya Kristo. Ito po. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made, ginawa talaga yun. That same Jesus, sino Jesus yung anak, whom he crucified, both Lord and Christ. Ginawa yung pagiging Panginoon nito. So, ibig sabihin, Kaya Kristo, two Lords. si Kristo pala ay Panginoon pero ginawa lang. Ginawa lang siya. At saka yung pagka-Kristo niya, Ginawa gawa din rin. po. Ibig sabihin, may Kristo, may Lord na hindi ginawa. Kasi, kung tama yung buwan mo, Pastor, kasi sa buwan ng Rintin, dalawang ano Yung sinasabi natin, nagkamatid na Siguro sino kayo may Lord. yung pala ginawa yun. Saan Yung isa hindi nagawa? yung isa yun. Yung Lord na nagkamatid, yung gumawa ng Lord kay Kristo. Isang question na lang nila. Ang tanong, yung pag-Jesus,
yung Kristo? Hindi po. Ano ang pagkaka? Ano Jesus ang po. hindi? Ano ang hindi? Pareho. Sagot ko po hindi talaga pareho. Ano nga ang hindi pareho? Ang hindi po pareho, yung Jesus po pangalan, yung Kristo. Titulo niya. Patunayan ko sa iyo, brother, yung Jesus pangalan, yung Kristo pangalan. Siguro. Ay, may oras pa ba? Pastor, Pero sabi mo, hindi. Hindi pangalan. hindi po pangalan. Ha? Sige. Hindi po pangalan. Jesus. Hindi Common. may pangalan ngayon, Kristo. Common ng hindi po. Yung Hindi Kristo ko po. na yung Jesus. Yung Kristo po ang common ng. Yes, yeah. Yung Kristo. Yung Jesus po ang proper noun. Yung Kristo. Kristo po common noun. Common noun. Oh, Paano ikinapit yung Jesus kay Kristo? paano kinapit yung Kristo kay Jesus? Nung ang Hindi. Paano kinapit yung Jesus kay Kristo? Jesus na tinatira. hindi po, ito po sagot ko po. Yeah. Jesus kinapit. Si Jesus po ay hindi tinawag na Kristo until 30 AD. When God dwelt in Him. Basahin niyo po ang Bible. Alam ko po, aral kayo dyan. Hindi po kayo piniligan sa inyo. Hindi siya tinawag na Kristo until ang Diyos ay manahan sa Kanya. Hindi yan tanong ko ito. Hindi mo nasasagot. So, yun, nasagot ko po ba so? Paano nga ikinapit Kinapit Kristo? ang Jesus Ang Jesus sa Kristo. kay Kristo. Pastor, Hindi. Hindi mo sa tanong ko. Paano kinapit yung Jesus kay hindi ko sinabing si. oh, sige po. Paano kinapit yung Jesus Kay kay Kristo? Kristo. Kay Kristo. Uulitin ko po ang sagot ko. Yung Jesus po, yan ay pangalan ng Ama na ipinamanas kay Kristo. Ibig sabihin, originally, nagkaroon na ng pangalan yung bata nung pinanganak siya, naging Jesus na. Ngayon, kailan ikinapit ang Jesus kay Kristo? Parang, ano? Yung pangalan ng Jesus. Yun, nung pinangalan na. Okay. Look for it. Yung Jesus ba ipinanganak? Yun, ano po? Kristo, ano ang pinanganak? Yung Jesus o yung Kristo? Yung Jesus. Pastor. Kasi nakatanong ko na lang, may forma ba? Ito ano na to? Ano kasi? May forma ba? Ang Diyos. Meron din yes. Ang Diyos ba, Espiritu? Opo. Ano ang forma ng Espiritu? Basta honestly, hindi ko alam ang forma. Pero, nagka-forma ito. Basta hindi ko kaya sagutin pa. Sorry Ano na ba lang. lang? Pasensya na. Meron ko lang gusto tanong. Last question na lang. Para kasi Last na lang. para kasi Nung itinapit, yung salitang Jesus, dahil ang Jesus nakama sa atin. Oo, ng Diyos. Ang Spirit pala. Pero yung Jesus ipinangalan kay Kristo at siyang pangalan na naman. Opo. Pero ang lalabas na, diba? Opo. Lalahin pa yun. Dahil sabi mo, ang Jesus pangalan ng Ama. Ito po pangalan na naman. Yung sa pangalan ng Jesus, kinapit din tayo, Kristo anak. Amor. Oh? Paano na nangyari yun? Unang-una na po. Nagpauna na ako kanina. Hindi siya tinawag na Kristo until God was in Him. Wala itong titulong ko until nung siya ay 30 years old. Ngayon, kailan itinapit yung Jesus? Nung siya ay pinanganak. Pinangalan sa kanya. Tama ka kayo sa mo. So yung Jesus, itinakapit kay Kristo. Ipinapangalan din kay Kristo. Ito naman din doon. Diba? Hindi kasi nag-live ba ang pangalan ng Ama? Diba pagkatapos pinangalan din kay Kristo anak? Pastor, yun ay may talata ah. Sumasagot ako, may talata yun. Siguro naiintindihan kita dahil sabi mo nagkakaisa. Marami silang pinagkakaisa sila. Siguro wag isa pinagkaisa nila sa pangalan. Pwede. Pwede kami.
the Lord. So, Freddy, konti lang to, mga dalawa lang yata itong tanong ko sa iyo, tatlo. Sinabi mo kanina na yung katawan, hindi Diyos, yung physical. Oh. Okay. Meron ba tayo may bigay na talata sa Biblia na hindi Diyos yung katawan? Parang ano lang natin, pinaka-basis na pwede pagbatayan. Bible. Ano yung form ng spirit? Diba, gali sa spirit? Okay. Visible. Yung John chapter 1 verse 40 and Philippians chapter 2 verse 7. Ang talata mo, John 1:14. Bro, yun ba ang talata mo, Pastor Freddy? John chapter 1 verse 40. Pwede natin basahin. Pakibasa lang. And the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Okay. Yung word kasi, yung body, nag-form ng tao. So, yun ang dahilan. So, that's why pinag-consider God. Kasi why? May beginning, may ending. So, ang katawan, hindi Diyos, ay sa sinabi mo dahil yung word ay naging laman. Nagiging Diyos lang siya kapag naganap yung changing body. Okay. Okay, follow-up na question ko dito. Saan galing yung word? Sa John chapter 1 verse 1. Pwede basahin? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano ba ang sinabi doon na the Word was with God, and the Word was God? Ano ba ang yung bang naunawa natin doon? Yung Word kasi, pag sinabi bang the Word was God, ang ibig bang ang Tagalog ba niya ay the Word was man? No. Ay, hindi. Yung sinasabi kasi ng physical body, yung sa Tagalog yung nagtatawang tao. So pag sinabi mong tao, it's experience, hunger, pain, whatever the feeling ng nararamdaman isang tao. Okay, yun yung John 1:14 na tao. Oo. Okay, sige. So, hindi na kita aanuhin dito sa kuha na to. Iiwan na natin. Okay. Nanagdagan ko pa. Yung word, there's spirit and truth. Mayroon siyang spiritual. Okay, follow-up ng tanong ko. So, hindi ko na yun, tinrace lang natin yung word kung saan galing. Yun bang katawan na namatay bilang tao, pwede bang baguhin ng kamatayan yung kalagayan ng isang tao? Pwede baguhin ng kamatayan? Yes. So, Pwedeng baguhin ng Diyos yung kamatayan na maging walang kamatayan. Hindi, ang tanong ko sa iyo, ang tao pag namatay, binabago ba siya ng kamatayan pag siya'y namatay? Kasi tao, man, binabago ba ng kamatayan pag siya'y namatay? Yes. Okay, binabago. So, noong namatay yung tao na si Jesus, nabago ba siya pag resurrect niya? Okay. Papaliwanag ko, Pastor. Sige.
yung physical body nung namatay. Physical ano? Nung namatay siya, nabago siya after 3 days. So, after 3 days, that body Na hindi Diyos, naganap. No, yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 53, the body corruptible become incorruptible, and yung katawan na may may kamatayan, it's become immortal. Na walang kamatayan. So, it's about changing. yung pang nabago ang katawan ni Jesus at naging Diyos na siya sa kanyang pagbangon. Anong klaseng pagka-Diyos niya? Maliit, malaki. Okay. Itong Diyos na malaki, pumasok sa Son. Kaya nung pumasok siya sa Son, Maliit na. matatawag mo na rin malaki sapagkat nasa kanya Diyos. Natuwa lang ako sa sagot ko. Ngayon, meron bang pangyayari na yung malaki ipapasok mo sa maliit o yung maliit ang ipapasok mo sa malaki? Yung maliit papasok sa malaki? O kasi ang explanation mo na dyan, maliit yung anak, malaki yung God na isa. Meron bang pangyayari na yung malaki ang ipinasok mo sa maliit o yung maliit ang ipasok sa malaki? Okay. Ang sinasabi kong malaki, which is the Father. Ang sinasabi kong maliit, which is the Son. So, ibig sabihin, yung malaki, pinapasok talaga sa maliit. Spirit. Okay, paluan ko na lang na tanong to. Medyo nagkatuwaan lang tayo. Last na ito. Separate ba ang pagka-Diyos? Kung pumasok ang Diyos sa Son, hiwalay ba ang pagka-Diyos nila o hindi? Isa na lang. Isa na lang. Okay? So, dahil isa na lang sila, lumalabas na ang tayo mo ay one God at no other God. No, ganito yun. John chapter 4, verse 24. Basa. Sige. Para dyan na lang natin. We must worship. Basa. Ikaw na mag-ano dyan. John chapter 4, verse 24. Huwag tayo sa physical mag-worship. God is a spirit. And we that worship Him must worship Him in spirit and truth. Kaya tayo sumasamba kay Kristo sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay na kay Kristo. Sinabi mo kanina na iisang pagkagat nila. Iisang pagkagat. Sinabi mo kanina na ang kamatayan binabago. So yung katawan, God na rin yun, di ba? Okay, ganito yun. Nababa ka naman, iba na naman. Ano, nabago na naman. Sige lang, sagot ka lang. Ang katawan talaga napapago. Kasi yung itinataso, ang Philippians chapter 2, verse 7, in the passions of man. Ibig sabihin, in the passion, yung katawan ni Kristo, may nature ng tao. Bagamat siya ay sons of God. Yung wala siya, yung kanyang katawan, holy things, di ba? Yung holy things na yun, yung kung paanong ipinaranas na ang katawan na yun ay may kamatayan, tinupad lang ng Diyos yung kanyang sinabi. Ibabago niya after 3 days.
yung nagbuhay doon sa physical, yung nagbago doon, hindi per se si Kristo. Ang Diyos mismo ang nagbuhay doon sa physical na katawan ni Kristo. Okay, iwanan natin yung nagbuhay kasi ang tanong natin yung God. Para matapos tayo. Okay, katulad ng Sa nagbuhay, balikan ko yung breaking mo. Yung God, last na. Yung God, pumasok sa sun. Clarify mo na, And the form is okay. spirit. Tapos tinanong kita kanina, para maklaro yung tanong, tinanong kita kung ang kamatayan ba ay binabago ang kalagayan ng isang tao. Yes. Kasi sinabi mo naman, yung taong namatay na si Jesus, pagdating sa resurrection, God na. Oo. Okay, tapos tinanong kita uli kung magkahiwalay ba ang pagkagad nila. Sabi mo isa. Pumunta ngayon ako sa pagsamba. Kung magkaiba pa ang pagkagad nila at hindi naging isa, kanino mo inuukol yung pagsamba kung hindi sila iisa? Okay. Ito yung Son. Ito yung Father. Kaya magiging isa. Parang ganito. Pag dinigin mo siya, hindi mo na makita. Dalawa sila, no? Hindi mo na siya makita. Isa na. Isa na. Yung Kaya tinawag siya. pwede ito, Lina, sige. Yung katawang lupa na ibinangon na namatay na tao, sabi mo naging Diyos yun nung pagbangon. Hindi, yung person yung katawan, ha? Ibig sabihin, yung nagbangon, hindi yung katawan na iwan. Hindi yung kasama sa pag-ibig. Linawin ko pa lang po. Ano yung nagbago? Nagbangon. Nagbangon. Yung taong namatay. Opo. Yung bang taong na namatay na nabayubay sa krus, na inilibing na tao na si Jesus, hindi pa siya kasamang nagbangon sa resurrection na iwan yung taong laman? Kasama yung taong laman. Na nagbangon. Oo. Na tinawag mong Diyos. Diyos siya. Son. Kaya siya Diyos. Kasi Son of God. Kaya siya ay Diyos din. Hindi lang siya Ama. So, tinawag siya sa God. Nung nabuhay ko siya ngayon. Nung pumasok ang Ama, isang God lang sila o dalawang God pa rin? Magiging dalawa. Kailan? Iba lang ang creator. Sige, Brother Freddy, thank you sa at pasensya na sa oras. Salamat sa Thank you. Mga bride, sons yan. Glory to God, hallelujah. Okay, hindi pa yung tapos, mga kapatid. Pastor, hindi pa yung tapos. May continuation pa ito. Lang tayong intermission. May intermission na. Para at least medyo lang tayo. So, meron tayong Chronicles. Testimony lang ng message from Chronicles. O, pag sinabi Chronicles, other side of end time na unawa. So, intermission lang, Pastor. Pero tuloy pa rin tayo. Tuloy pa rin tayo sa Godhead. Actually, yung tinatouch pa lang ngayon it's nasa ano pa lang tayo, napaka grade 1 pa lang. Pero marami na tayong natatalakay. Di ba tayo masyadong talagang sumisilip talaga doon sa pinaka-kalakit talaga about the Godhead. So medyo nagano tayo sa term tayo ngayon. Kailangan talagang balik tayo doon sa there's only one God. At saka yung Son. Ano natin, paninitawin talaga yan. So ngayon, intermission muna tayo. Sino yung may Chronicles? Chronicles yan? Chronicles. Basta okay lang kung makapag-stay pa kayo ng hanggang 8 o 7:30.
Okay, sino may Chronicles? Wala. Walang may Chronicles? Series na isa. Sino ba? Kung walang Chronicles, wala na. Dami na. Ituloy yung question and answer. Tuloy yung question and answer. So, intermission natin ang question and answer kapag walang Chronicles. Kung may Chronicles, pwede natin ibigay. Ito nga mas magandang chronicle. Pwede ba na kami mag-request maglatag kayo? Kahit anong topic. Until 7:30. Sunod na lang. Hindi, huwag na muna ngayon. Kasi yung dati kailangan makita naman na kami sa Carolina. So, masunod na lang siguro kung may tayo-tayo na. May obligasyon din kasi ako. At least nakita ko rin yung pahayag ng mga brothers. Hindi pa lahat. Kaso, alis na Tayo tayo. na sumagot. Sige, sige. Ito na yan. So, salamat anyway kung gusto. Salamat sa inyong pag